Alam mo, Tiago, dito na ako nagkamuwang. Dito na ako tumanda. Kaya mas gugustuhin ko na lang na dito na din mamatay. Hindi ko lang alam sa tatay mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Oo nga po, naalala ko. Ni minsan hindi ko pa natanong si tatay tungkol sa bagay na yan. Patuloy ang dalawa sa pag-uusap. Hindi na malaya ng mga ito. Nakarating na sila sa tahanan ni Tiago. May ilang taong nakaupo sa bakuran habang nag-aantay na matapos ang naunang nagpapatingin. Tignan mo nga naman, oo. Halos gabi na. Pero ang dami pa rin nagtsatsagang pumila. Ibang klase talaga yung galing ng tatay mo sa panggagamot. Oo nga po Minsan hindi na nakakapagbihis ng damit si tatay. Diretso na lang dyan sa mahaba niyang upuan dahil sa sobrang pagod. Kung sinisingil niya lang yung mga taong yan, aba, hindi niyo nakakailanganing magpakahirap sa bukid. At siguro, matatapos ka sa pagkokolehiyo. Iba rin po kasi yung prinsipyo ni Tatay Manong. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Ang dahilan niya, biyaya ng Diyos ang kakayahan. Kaya binabalik niya ito sa mga tao ng libre bilang pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang lalim din minsan ng mga sinasabi ni tatay. Tama naman ang iyong ama, Tiago. Ang biyayang makapagpagaling ng kapwa ay mula sa Diyos. Kaya ito'y pinagkalob sa kanya. Dahil may tungkuling kailangang gampanan ng iyong ama. Siguro nga po, Manong. O siya, maupo na po muna kayo dito sa beranda habang inaantay yung pasyente ni tatay na matapos. Sige na, wag mo kong alalahanin. Mukhang kailangan ng tulong ni Omel sa mga alaga niyong kambing. Oo nga po, napansin ko. Parang balisa ang mga hayop ngayon Hindi po kaya may paparating na bagyo? Duda ko sa bagyong yan. Sa palagay ko, natatakot lang sila kay Laon. Malabong magkabagyo ngayong tag-araw. Mukhang magtatagal pa nga ito sa loob ng 4 na buwan. Ang kinakatakot ko, baka wala na naman tayong pagkunan ng tubig para sa mga pananim. Sana lang maani ang lahat bago dumating ang anumang sakuna. Napahinto sa pagsasalita si Mang Timoy nang biglang lumabas sa beranda ang ama ni Tiago. Ano bang pinag-uusapan nyo, Timoy? Ano bang sakuna ang tinutukoy nyo? Ang pagsabog ni Laon? Parang hindi na kayo nasanay. Normal lang na magkaroon ng aktibidad ng bulkan. Sa tagal nating naninirahan, ni minsan ba may napahamak? Wala naman Sa ngayon, Edong, wala pa napapahamak. Dahil ang mga pagsabog na nangyayari, hindi kasing lala ng mga nauna. Pero sa oras na Malayo nang dumating ang sinasabi mong sakuna, Timoy. Magtiwala ka lang. Hanggat nasa lugar ang mutya ng bulkan, wala kang dapat ikatakot. yan ka na naman sa mga mutya mo. Paano magkakaroon ng mutya sa gitna ng bulkan? Oo nga tay, dati nyo pa sinasabi sa amin yung tungkol sa mutya ng bulkan na yan. Paano po ba kasi napunta yung mutya sa loob ng bulkan? Ang totoo, hindi rin malinaw kung paano itong napunta sa gitna ng bulkan. Pero alam kong totoo ang kwento ng mutya. Ayon sa mga kalulololohan ko, ang mutyang iyon ang pumipigil sa mga sakunang nangyayari dito sa paligid ng bulkan. At sa oras na galawin ito o tangkang kunin, siguradong mawawala sa mapa ang buong kapuluan. Alamat na naman tay? Ay nako, alam ko magaling kang manggagamot pero hindi naman ibig sabihin nun mapapaniwala mo ako sa mga kwento na gaya ng mutya sa gitna ng bulkan. Mahirap paniwalaan kung hindi mo nasaksihan, Tiago. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umalis ang ating mga ninuno sa lugar na ito. Maniwala ka o hindi, ang lahi natin ang tagapangalaga ng mutyang iyon. Ay nako tay, ang mabuti pa po, magpahinga ka na, pagod lang yan. Tutulungan ko muna si Omeng sa mga kambing. Pinunta ni Tiago ang kapatid. Naiwan ang dalawang matanda na nag-uusap. Simula mga bata tayo, yan na ang bukang bibig mo, Edong.
Naintriga na tuloy ako tungkol